Pagbabagong kultural sa pamamahalang kolonyal ng mga Espanyol. Sa simula ay pinamahalaan ang Pilipinas ng isang pinunong Espanyol o Viceroy sa Mexico na kolonya rin ng Espanya. Ayuntamiento ang tawag sa mga lungsod. Ito ang sentro ng lipunan, relihiyon, kultura at kalakalan. Binubuo ito ng 2 alkalde, isang Pilipino at isang Espanyol, isang hepe ng pulisya o alguacil mayor, isang kalihim o eskribano, at iba pang kawani. Sa paglaya ng Mexico noong 1821, tuwiran ng ginampanan ng gobernador-heneral na pinili ng hari ng Espanya ang pamamahala sa Pilipinas. Ang pamahalang Espanyol ay binubuo lamang ng 2 unit, ang pamahalang sentral at ang pamahalaang lokal. Ang pamahalang sentral ay pinamamahalaan ng gobernador-heneral na pinakamataas na pinunong Espanyol. Ang gobernador-heneral ang tagapagpaganap ng mga tungkulin at utos galing sa hari ng Espanya. May kapangyarihang panghukuman, pangmilitarya at panrelihiyon. Siya ay tagapagpatupad ng mga kautusan ng hari at ng Consejo de Indias at nasa ilalim niya ang lahat ng pinunong lokal. Ang Consejo de Indias ang gumagawa ng mga batas at patakaran sa Mexico na pinatutupad naman sa Pilipinas. Ngunit sa paglaya ng Mexico noong 1820, sa paglikha ng batas sa Pilipinas ay lipat sa Spanish Cortes o Kongreso ng Espanya. Ang mga kapangyarihan ng Gobernador-Heneral. Ang mga kapangyarihan ng Gobernador-Heneral ay Complace, Real Audiencia, Kapitan General, at Vice-Real Patron. Complace, ito ang tawag sa kapangyarihan ng Gobernador-Heneral mula sa hari. Ito ay ang kapangyarihang hindi ipatupad ang kautusan ng hari at ng Consejo de Indias na hindi naaayon sa pangangailangan ng Pilipinas. Royal Audiencia. Ito ang kataas-taasang hukuman na pinamumunuan ng Gobernador-Heneral. Dito, dinidinig at ginagawaran ng hustisya ang mga kaso sa ating bansa. Maaring magpatawad at magbigay ng amnestiya sa mga nagkasala ang Gobernador-Heneral. Pinamahalaan ng Gobernador-Heneral ang Royal Audiencia mula 1583 hanggang 1861. Bilang Kapitan General, pinamunuan din ng Gobernador-Heneral ang buong hukbong sandatahan ng mga Espanyol sa Pilipinas. Tungkulin niyang panatilihin ang kapayapaan at pamamahala ng pagtatanggol sa bansa sa panahon ng mga kaguluhan. Bilang Vice-Real Patron, may karapatan ang Gobernador-Heneral na makialam sa Arsobispo at Obispo hinggil sa mga gawaing pangsimbahan. Ang maaari siya na inalaga ng hari ng Espanya upang sumubaybay sa pamamalakad ng Gobernador-Heneral. Ito ay ang Royal Audiencia, ang Residensya, at ang Visitador. Residensya ang hukumang nagsisiyasat
at nag-uulat sa naging pamamalakad ng Gobernador General at iba pang mga pinuno matapos na manungkulan sa bansa. Ito ay pinamumunuan ng Huwes de Residencia. Ang bisadador naman ay itinatag upang pigilan ang pang-aabuso at katiwalian ng Gobernador General habang nanunungkulan sa paraang lihim. Ang pamahalang lokal ay nahahati sa alkalde, pueblo, barangay o baryo. Alkalde ay pinamumunuan ng alkalde mayor o gobernador sibil na isang Espanyol. Ang alkalde ay katumbas ng ating lalawigan ngayon. Ang pangunahing gawain ng alkalde mayor, isang alkalde, ay ang pangongolekta ng buwis. Nagpapatupad din siya ng kautusan at patakaran ng mga gobernador general. Sa alkalde, tinatawag ding korehimento ang mga lalawigang may pag-aalsa. Ito ay pinamumunuan ng isang korehidor. Sa pueblo, ito ay pinamamahalaan ng gobernadorcillo na mula sa pangkat ng mga prinsipalya na pinipili sa pamamagitan ng halalan. Mga kilalang Pilipino ang bumubuo sa pangkat ng mga prinsipalya. Tanging ang pagiging gobernadorcillo ang pinakamataas na tungkulan ng isang prinsipalya sa isang pueblo. Ang kanyang mga katungkulan, pagpapatupad ng kautusan ng alkalde mayor, at ang kanya namang pribilehiyo ay hindi magbayad ng buwis at liban sa sapilitang paggawa o polo ang kanyang unang anak. Ang barangay naman ang pinakamababa o pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa ilalim ng kolonya. Ito ay pinamumunuan ng mga dating dato at raha na tinatawag na Cabeza de Barangay.